Ayan, welcome po sa ating YouTube channel, mga kapatid. Ayan, meron akong ibababa rito ang differential. Ito po ay malakas ang ang kalantong. Titingnan natin kung anong sira, kung kailangan lang i-adjust or may problema sa sa ringer or pinion or bearing. Sa yan, binuksan natin tsaka natin malalaman kung anong problema. Ito na po mga mahal na kapatid yung differential sa namin. Ito po kasi ang problema po nito, pag hinihigpitan po namin yung pinion, sumisikip, kumakanto. Ang akala po namin bearing yung sira, pero yung bearing wala pong problema. Kaya pala siya kumakanto dahil yung spacer nabawasan na. Ayan na. O yun, kung napapansin nyo mga mahal na kapatid, yung may labi na siya. Kaya pala pag hinihigpitan namin yung bearing, sumasagad. Akala namin sira, kaya napilitan kaming buksan yung yung pinion drive. Kaya gusto namin bisitahin yung bearing, pero buo pala yung bearing. Yung bearing tsaka yung andito, di ko na kinalas kasi sayang yung wheel seal. Tinignan ko, buo naman doon sa loob. Ayun, buo, walang problema. Kaya lang naman kumakanto dahil na pag naiipit na siya ng gusto dahil sa spacer. Ayan, pagka-symbol nito, ayan, ngayon gagamitan natin ng dial gauge para naka-accurate pa rin. Dahil denial ko naman yung yung itong ringer. Okay pa naman, mas fit pa nga kasi pumapalo siya sa 20. Ngayon wala naman ako nakitang sira doon sa sa ringer pinion. Ang problema nga kumakanto pag iniikot namin, dahil yung pinion, yung nut sa pinion maluwag. Pag hinigpitan namin sumisikip na kumakanto. Kaya duda kami sa bearing, wala namang ibang pagbibintangan doon na kapag kumakanto bearing, pero hindi pala, ito pala spacer. Kaya po, sige po, station lang po kayo mga kapatid. Ayan mga mahal na kapatid, ito na yung ating differential na sinisetup na uli. Ang naging trouble nga pala nito ay yung spacer doon sa pinion. Akala namin ni bearing kasi pag hinigpitan namin yung pinion nut, kumakanto. Kaya napilitan kaming buksan yun. Palay spacer lang, nagbawas kami doon sa tsaka nagpatong kami ng ibang washer. Ito yung natin, hindi klaro masyado sa video kasi lang po ito mga mahal kapatid. 20, nagbago na naman yung natin nagmagalaw. Fix. Ayan, 22 ba 23, pero standard naman yun. Standard yan kasi ang talaga ng differential sa sukat ng langis. Ayun, sa turo sa amin noon ng aming instructor ay ang dial gauge talaga nito 24. Yun yung minimum niya. Ang maximum naman po nito ay 28 lang. Sa pagitan ng
24 hanggang 28 po pwede. Pero pag lumagpas ka na ng 28, di na po pwede yun. Ganun ang unang setup ng differential. Ngayon kasi, meron nagsisetup nito, hindi gumagamit ng dial gauge. Hindi naman siguro natin maano na wala talaga silang dial gauge, pero hindi ganun. Tayo naman meron gagamitin, kaya ginamitan natin ng dial gauge para accurate makuha natin yung tamang clearance, kasi mahirap yung tansya-tansya lang. Ayan. Ay po, salamat yung panood, at kung ito'y nagustuhan ninyo at mayroon kayong mahilig sa ganitong content, please like and share and follow. Thank you po. Hanggang sa mga susunod na video. Bye bye.